Hi guys! May buntag sa tanan. Hala guys, grabe na-excite ako kasi spring na talaga dito sa Finland. Nag-start na mag-plus degrees yung temperature namin. And sobrang malambot na rin talaga yung snow. And nag-start na talaga siyang mag-melt. Kita nyo, habang naglalakad dyan si Nico, lumulubog-lubog talaga siya nung naglalakad siya. Naawa ako guys kasi masyadong mahirap yan maglakad kapag sobrang malagkit yung snow. Simula na rin ng sobrang mahabang araw dito sa Finland guys. Mga 6:30 ng umaga, sobrang maliwanag na. Tapos, lumulubog yung araw. Mga late na ng hapon. Minsan, 6 o'clock, 7 o'clock, maliwanag pa rin dito sa amin. Sobrang haba ba naman ng winter, minsan nakakabagot na rin kasi kung sobrang puti lang talaga nakikita mo for more than 6 months, nakakasawa din siya guys, pero napakaganda din naman kasi ang linis tingnan kapag sobrang puti ng paligid. Sobrang liwanag ng araw today guys and napakasarap sa feeling talaga. In a couple of weeks, hindi na magiging ganito yung parang view niya na parang bluish ang color. Magiging sobrang maliwanag na, tapos nakaka-irritating din sa mata yung sikat ng araw. Hi guys! Maayong adlaw sa inyong tanan. Andito kami sa forest ni Nico. Actually, itong forest na to dito sa likod, dyan ako nag-mushroom picking last year. So ngayon, nag-stop over kami dito guys kasi meron kaming ipapakita sa inyo. Kita nyo dito guys, merong tracks dito or footprints. Ang footprints na yan guys is footprints yan ng moose. Yan o, papunta doon. Lumubog na siya kasi pa-spring na ngayon and medyo soft na rin yung snow. Tapos kita nyo doon guys sa mga puno, yung skin ng mga puno is nabalatan siya. So yan yung sign na meron talagang dumadalaw dito na moose or yung hirvi. Gustong gusto kasi nila kinakain yung balat ng mga puno. Kita nyo pa doon, no? Yun. Parang natanggal na talaga. And doon din sa kabilang side, guys. Tanong pala kung dito pa sa forest sa Hämeenkoski merong bear o kaya wolf. Merong wolf. Actually, recently lang nasa news na meron silang nakitang footprints ng wolf dito sa Hämeenkoski and nalagay yun sa news, guys. And napakadelikado ng wolf kasi unusual siya na pupunta dito. Siguro dumaan lang yon. Pero yung mga moose, mga deer, andito sila guys. Marami sila dito sa Hämeenkoski. Pero walang reindeer dito guys. Kasi yung reindeer, they are really native sa north, sa northern part ng Finland. Doon sa Lapland, Oulu, doon pataas na yon. Pero dito sa south, merong reindeer. But we can find them in the zoo or doon sa Espoo. Merong park doon sa Nuuksio na pinuntahan din namin yun last year. Balikan nyo na lang yung mga previous videos ko. Noon pa yon, last year na video. So, merong reindeer park doon na dinalaw namin. Pero dito guys, maraming hirvi or moose. And maraming din ditong hunters for moose. And isa nga ito sa best place na pinupuntahan nila. And during hunting season, minsan may makikita na lang kami ng mga tao na nakakamouflage dito sa loob ng forest. Kita nyo yan, no? Yung gilid ng puno. Kinainan na siya ng moose. Mga bakas yan guys na may kumakain talaga dito. As of the moment, tapos na yung hunting season ng moose and yung rabbit. So, ang next na ginagawa naman ng mga Finns usually is mag-pilki or mag-ice fishing. Sobrang malambot na yung snow guys. Gilid na kasi ito ng kalsada and merong kanal dito. Kaya malambot na siya o. Ayan o. Pag nabugat raba ko, maunlod ta diri ah. So dito na side ako nag-mushroom picking last time. Definitely next year, pag meron na namang tumubo na mga mushroom, babalikan na naman natin to dito para mag-pick tayo ng mga chanterelles. Andito kami sa Keskusta ng guys, Hämeenkoski kasi chine-check namin yung bridge. Ito na yung bridge ngayon. So nilagyan na nila ng kahoy and yung moldy ba tawag yan guys? Kasi lalagyan na nila yan ng semento. Nakaka-cross kami papunta doon sa kabila. Pero ngayon na ginagawa itong bridge. Kasi guys, ano na siya, matagal na daw, luma na. Kaya pinalitan nila ng bago.
Ang bilis nilang makaano guys, gawa ng bridge dito. So ngayon, pag pumupunta kami dito sa Sale, yung nag-iisang store dito sa amin, umiikot kami kasi hindi pwedeng dumaan dito na side. Pero pwede namang dumaan kung naka-bicycle ka or maglalakad ka. Ang bilis nila makagawa ng bridge. Kahit na under construction yung bridge guys, yung yoki dito or kanilang sapa dito guys, ang ganda pa rin talaga tingnan. Matanda sa akin kasi sobrang na-excite ako sa nakita ko guys. This is really the sign na spring na talaga dito sa Finland. Tingnan nyo to, ang gaganda nila. Andito na yung mga ducks. Nagsibalikan na sila. They look so pretty. Kerran kun kettu meni tästä. Onko kettu myös kävi? Kävi Voi ei. vapaata vettä oli vähäsen ja Niin. sorsat oli toisella puolella 340 sorsaa, niin tää oli siinä 2 metrin päässä kettu. Voi että. Onks kettu jaksaa uida siellä, kun se on niin kylmä? Varmaan jaksaa, mutta se oli tuossa jään päällä se kettu. Voi että. Se on niin todella kaunis. Hyvää päivän jatkoa. Ang ganda ng mga pato. Sarap pa naman kainin yan, patatim yan. Pero dito guys, meron din talagang duck hunting. Isn't it, Daddy? Duck hunting. Have you had... Okay. But there's like a time, right, for shooting? Joo, se Yeah. 28. August yung start ng hunting season ng ducks dito sa Finland, guys. Pero ngayon, kakabalik lang nila dito. Hindi sila pwedeng i-hunt. Hayaan lang sila na mag-lay ng eggs and mag-reproduce. Hayaan lang sila na ganyan. Ang ganda! Amazing guys na hindi sila nilalamig kasi yung tubig sobrang lamig niyan guys, pero nagsiswimming sila.
Ganda nila tignan guys. Nakakaingit kasi marunong silang lumangoy. Kung hindi marunong lumangoy. Kasi hindi sila nilalamig dyan. My goodness, ang lamig-lamig ng tubig guys. Pero nagsiswimming sila. Ang ganda talaga. So we are now entering spring. So hinihintay lang namin yung Easter guys. Tapos pag nag-Easter na, yung start talaga ng Easter, yun talaga yung pinaka-sign talaga ng spring na dito sa Finland. After nga namin i-enjoy yung weather sa labas guys, ito na, andito na kami sa bahay. Sobrang excited ko kasi makakain na kami ng isda. Sobrang tagal namin hindi kumain ng isda guys. Sobrang tagal kong hindi bumili talaga ng salmon. Kasi napakamahal talaga ng salmon dito, lalo na kapag winter. Kapag hindi talaga siya season, grabe guys, sobrang mahal. Pero ito na nga, nire-ready ko na yung salmon. Simple na yung pagluluto ko ng salmon guys. Ilalagay ko lang siya sa oven. Tapos, lalagyan siya ng salt and pepper and dill. Tapos yun na, lalagay lang siya agad sa oven. Tapos lulutuin lang siya for about 15 to 20 minutes. Hindi pwede na sumobra doon kasi magdadry din yung isda and hindi na rin siya masarap kainin. Ewan ko ba, mas gusto ko yung ganitong luto lang talaga ng salmon, yung simple lang. Tapos yung mga patatas na nanggaling pa doon sa Havikir Wakapaika, binalatan ko lang konti, hindi ko talaga siya buong binalatan. So nag-iwan ako ng mga balat guys, kasi nakakain din naman yung balat ng patatas. So iniwa ko lang siya ng pa-wedge, tapos ipa-fry ko siya. Yung magiging pares namin doon sa aming isda guys. So yung kakainin lang namin today is yung potato and chips. Yung mga natira palang salad sa ref guys, is iniwa ko lang, tapos nilagyan ko siya ng kamatis na nanggaling yan doon sa Havikir Wakapaika din. Tapos yung lemon na nanggaling sa church, hiniwa ko lang siya guys. Tapos yung parte niyan is nilagay ko doon sa aming juice or doon sa aming lemon water. Tapos nilagyan ko rin ng lemon yung salmon. Ito na yung lunch namin today guys. Meron ako ditong konting salad. Nilagyan ko na siya ng lettuce and yung kamatis. Tapos yung mga patatas, yung lemon guys na nanggaling doon sa church, nilagay ko dyan sa water. Tapos yung ibang parts niya, nilagay ko rin dito sa aming salmon na binili namin doon sa Havikir Wakapaika. Solve na ang among lunch guys. Lamig kaayo mga unta! Kakape kami ni Nico guys. So, meron kami dito yung Puson Monkey. Or para siyang baboy-baboy siya guys na monkey is like a bread. Parang donut siya guys. Meron siyang filled na apple or apple jam. Ito yung kuho kerma na pwede din naman ito sa kape guys.